Magandang araw po. Ako si Marty and dito sa video na to, magpapakita tayo ng ilang mga tools na ginagamit sa electrical splices and joints. Tapos syempre, yung mga klase ng wires, pati na rin yung demonstration paano ba gawin yung ilan doon sa mga common natin na splices and joints. So simulan muna natin doon sa ating mga tools. Hindi naman natin ito gagamitin pero isama na rin natin. So screwdriver, hindi ito yung usual na screwdriver. Ito ay napapalitan, so 4-in-1 ito. Pero very useful kapag meron kayong ginagawang electrical appliance kasi depende dun sa screw na kailangan, most likely kaya na nitong dito i-drive yon. So kaya siya screwdriver. Susunod natin ay hindi pala ito sponsored. So ito yung tinatawag nating combination pliers kasi kung titingnan ninyo, ayan, meron kang cutter na nandito sa baba, pang cut, pwedeng gamitin pang putol ng wire. Meron ka nitong grip, pwedeng gamitin sa mga bolts, and meron ka sa taas na flat na pwede nating pang grip ng mga wires. Siya ay medyo malapad. Yan, yung combination pliers. So, tinatawag din to na lineman's pliers. Sa US, may brand kasi na Kleins. So, sa kanila Kleins, ito na yung so ginagamit to pang grip natin ng wire, pang twist, pang bend, pang putol na rin. So, usually, pag pliers, sige, mamaya ako na siguro i-demo, pero gamitin natin siya ng ganito. And then, ang ginagawa madalas, ginagamit natin yung pointing finger para tulakin siya at bumukas. Pwede rin siyang gamitin pampigil kung ayaw natin masyado madiin yung ating putol na mamaya kailangan natin kapag magbabalat na tayo. So, ang susunod natin ay yung tinatawag natin na cutters, diagonal pliers or side cutting pliers. So yan, naka-gilid siya. Kung titingnan nyo, kaya siya diamond. Sana kayanin ng focus natin. Yan, itong tip dito, nakakat siya pa loob, tas dito rin pa loob. So yan, so ginagamit natin ito pang balat ng wires, pang putol ng wires. So dedicated siya pang ganun lang, pang putol lang, pang strip ng wires. Susunod ay yung ating needle nose pliers. Pero mas madalas siyang tinatawag na long nose. So may iba-iba nito, merong mas manipis, may mas mahaba, merong version na naka-bend. So bent long nose pliers, snipe nose pliers. Ayan. Medyo hindi ko nagagamit to kaya kinalawang na. Okay. And then, importante, kailangan natin gawin ay yung pagbalat ng wires. So, meron tayong mga wire stripper na dedicated. So, ito ay isang example. Again, hindi ito sponsored, pero kung susponsoran tayo ng Inco, bakit hindi? So, itong pliers na to ay automatic na stripper ito. So, kahit iba-iba yung kapal, may naka-adjust naman dito kung gaano siya diin yung pagbalat niya. Merong ibang klase ng strippers, papakita ko na lang siguro ito, yung manual na stripper. May isa pang klase ng automatic. Meron, siguro pwedeng tawaging semi-automatic. Ito naman. Ayan. So maraming klase ng wire strippers. Ito yung meron ako. Meron din siyang pang crimp na tinatawag. So yan na yung ating mga pliers. May iba pang klase ng pliers, hindi na to kadalasang ginagamit, pero siguro ipakita na rin natin. Meron tayong locking jaw pliers, katulad nito, or vice grip yung tawag na iba, pero ano rin yun brand din yun. So yan, so ito, na-adjust yung gaano siya kalaki yung opening. Ayan, meron kang iniikot dito sa baba. Tapos, ano ba yung pwede natin i-grip? Ito. Ngari, i-grip natin ito.
kailangan nyong hanapin yung tamang tamang setting ng pliers. So, yan. Hanapin natin hanggang siya ay may enough tension na lang na maglalak na siya. Kulang pa. Konti pa. Yun. So, usual siya kung meron kayong kailangang hawakan. Ito yung pang-release nung kapit. So, yan. Pag nag-lock, hawakan niya na yan. Kung kailangan yung mas mahigpit, pwede namang higpitan pa. Ayoko lang kasi baka masira naman tong screwdriver ko. Pero yan. And may iba-iba rin itong klase. Meron ito na parang clamp naman ang use. Meron din ito na parang snipe nose. Ayan. Pahaba din. Pang grip din ng mga flat na mahaba. Pero similar function. Ayan. Punta naman tayo sa mga wire. So, sa ating mga wire, meron tayong tinatawag na wire gauge. Ang wire gauge, ito yung kapal ng ating wire. So, meron tayo dito na wire gauge and mapansin nyo, may mga butas and then merong mga slit. So, yung slit, yung sukat ng gauge, ayun yung number. So, ito ay yung AWG, American Wire Gauge. So, kung kunyari, meron ako nitong wire na to, hindi natin alam kung anong gauge siya. Pwede natin siyang ipasok. Hanapin nyo yung pinakamaliit na lulusot siya. Yan. So, mukhang ito ay 16. Ayan, number 16. And eksakto lang yung kapal ng wire doon. Hindi siya kasya sa 17. Medyo maluwag siya sa 15. So, ito ay gauge 16. Okay? So, ganun ginagamit itong wire gauge. Pwede rin siyang gamitin sa stranded wires, katulad nito. So, kapag stranded, ganun din naman. Hanapin nyo kung saan siya best fit. So, ito ay, ayan, 12. Lumulusot siya sa 12. At eksakto siya doon. Hindi na siya kasya sa 13. Maluwag naman siya sa 11. So, ito ay gauge 12. Check nga natin. Sana nababasa pa. Usually naman nakasulat, pero depende sa wire. Minsan yung portion na meron ka, wala na dun. Hindi mo na mabasa. Pero mukhang hindi na nga mabasa. Wala. Dito na rin siya makita. Ito rin isa. Tignan natin. 1.6. So, isa pang measurement kasi ay yung metric na measurement. So, ito ay 1.6. Hindi ako sure sa conversion. Subukan nating hanapin ng mabilis. Yan, meron namang conversion chart yan. So, itong gauge natin ay, ano na nga ba ito? 16, di ba? Sabi ko kanina. So, yung 16 natin ay in mm, ano ba to? 1.6 mm. 1.29 mm lang ang nakalagay dun sa conversion. Okay. So, hindi siya masyadong eksakto. Or baka, hindi rin ako sure dun sa nakita kong conversion. Pero merong conversion. Sa atin naman sa Pilipinas, katulad nung paggamit natin ng inches and yung metric, 'di ba? Centimeters, hindi pa rin tayo makapag-decide. So ginagamit natin pareho. Hangga't maaari, wag nating gamiting magkahalo sana. So yan. So meron tayo ngayon, so napakita ko naman na meron tayong mga solid wires katulad nito, meron tayong stranded wires. Yung stranded wires meron na katulad nito. Ang strands natin ay makakapal. So, yan. Meron din naman tayong stranded wires na katulad, asan na ba yan? Ito. Yan. Na maninipis ang bawat hibla ng wire natin. So, ito ay mas manipis, mas flexible siya. So, bakit ba tayo merong stranded at solid? So, yung solid wires actually, mas matipid silang gawin. Okay sila outdoor.
mataas yung capacity ng current na kaya nilang i-handle. Pero, mahirap silang i-bend. So, isipin nyo kung ito yung kable ng electric fan ninyo, di ba? Ang hirap kung ganyan siya, ang tigas niya. Kung itatago nyo, kunyari, extension cord, tas ganito, mas prone din siyang masira dahil nga yung kapal niya, pag na-bend nyo ng na-bend, mapuputol naman yung wire ninyo. Kaya meron tayo nung mga stranded. So para to sa, usually indoor sila ginagamit and sila ay mas flexible. So yung ginagamit natin na power cords, usually parang ganito, tinatawag silang flat cords. Yan, so pares yan ng wire, and actually ito flat cord ito na pinaghiwalay lang. So, yan yung ginagamit natin pag mga ganong extension cords. Okay, so may iba-iba pang klase ng wire. Hindi ko na siguro ipakita dito. Punta na tayo sa ating splices and joints. So, sa ating unang gagawin na splice, pwede kayong gumamit ng ganito, long nose or yung snipe nose, combination pliers, tsaka cutter. So, syempre bago tayo puputol muna tayo ng ating wire. So, yung pag pumutol tayo ng wire, so meron tayo ditong wire na gagamitin. Kung kayo ay nagpa-practice, pwede nyo practicein actually yung pag-ikot, pag-twist sa alambre. Tapos, kasi may kamahalan yung ganitong wire dahil dun sa insulation. May standards to na pina-follow. So, pwede siyang mas, tendency na maging mas mahal. So, ngayon puputol ako ng, ano ba ito kahaba? Sige, sukatin natin. Para dun sa mga gusto ng may sukat. Yan, 2 centimeters gamitin natin. So, 5 cm na haba. Kasi simple lang itong una natin gagawin para matipid natin yung ating wire. Kapag kayo ay magbabalat ng wire, pwede nyo gamitin yung pliers, pwede yung wire stripper. Pero hindi tayo palaging mayroong wire stripper, and minsan hindi natin siya magagamit. Mamaya doon sa iba nating joints, papakita ko na hindi natin magagamit. Kakailanganin yung gumamit ng cutter or a knife kapag yung binabalatan natin ay sa gitnang portion na ng wire. Okay? So kapag magbabalat, iwasan nating masugatan yung mismong wire natin kasi pag may damage na yun, lumiliit yung diameter, so yung capacity niya for current ay bumababa. So isang paraan ay kung nasa dulo tayo, katulad nito, pwede nating hiwaan paikot yung ating insulation, katulad nyan. So, dinidiinan ko lang ng konti. Ayan, paikot. Tapos, pwede ko na siyang, pag malalim enough na, umabot na ako dun sa mismong wire, yung conductor. Pwede ko siyang ikutin at hatakin niya, katulad yan. So, malinis yung ating wire, walang sugat. Yan yung isang paraan. Pwede rin naman nating i-carve out, pero ito mas prone to na mahiwa or masugatan ninyo yung inyong mga kable. And pwede siyang mas matagal dahil uunti-untiin nyo ito. So yan, so hindi ko na siya itutuloy, pero yan yung isang paraan. Ang madalas na ginagawa ay gamit yung cutter. Yan, kakat nyo yung insulation, pero pipigilan niyo ng inyong daliri para hindi magtuloy-tuloy. So, papakiramdaman nyo yung insulation hanggang may tamaan kayong matigas. And then, gamit din ito, yan yung pwede nyo yung gamitin pang hatak. Ayan. So, kung nakita nyo yun, makuha ko end. Meron tayong sugat na maliit pero very minimal. And papansin nyo, mas mabilis ko siyang nagawa. So, try natin din dito sa kabila. Ayan. Okay, gamitan natin ng wire stripper. So, itong version na ito ng wire stripper, itong kaliwang side, yan yung hahawak dun sa wire.
Itong nasa kanan, siya yung puputol ng insulation at hahatakin yung wire. So, tingnan natin paano siya gumagana. Yan. Ganun lang siya. Tatanggalin nyo lang para hindi bumara, sumabit. Ulitin natin. Yan. So, kapit siya. Hatakin niya yung wire. So, kapag dito naman, tayo natin mag-focus. So again, didiinan nyo, pipigilan ninyo nung pointing finger ninyo, yung pliers. Ayan. Paikot. Tapos, hahatakin nyo lang din, katulad nung ginagawa nung wire stripper. Pwede nyo rin siyang gawin, again, sa ibang pliers, basta merong cutter, katulad nito. So, ganun din. Pakiramdaman ninyo, ikutin ninyo yung wire or yung pliers. Kapag naikot nyo na at sa tingin niyo ay enough na yung naputol ninyong insulation, hatakin nyo lang ulit. Ayan. Ayan. Okay. So, ganun magbalat ng ating wire. Mamaya, hindi ko na siya ulitin para mabilis naman na. So, yung una nating splice ay tinatawag na rat tail splice or twist splice. Tinatawag din siyang pigtail splice. And basically, meron kang 2 wires. Pwedeng stranded, pwedeng solid. Sa ating example, tayo ay merong tawag dito, meron tayong solid wire. So, ito ay iti-twist lamang natin sila ng pantay, na maayos. So, para maganda yung maging twist natin, hawakan natin yung dalawang wires gamit yung combination pliers natin. And ito, dahil hindi naman siya live, pwede nating kamayin. Pwede tayong gumamit din ng pliers. Pero, again, iniiwasan kasi nating masugatan. So, kung naka-gloves kayo, pwede naman din yun. And, ang gagawin lang natin ay iti-twist natin hanggat maaari, sabay silang mag-twist. So, ito, ikutin natin. Ayan. Kapag mahirap na siyang i-twist, katulad nito, ayan, gagamit na tayo ng isa pang pares ng pliers. Ganun lang din naman ang pag-twist sa kanila. Maglalapitin natin, ikutin natin. Ayan. Minsan, ginagawa to ng mas mahaba pa yung wire natin para pwede nyong putulin. Pero again, sayang nga eh. So, pwede nyong gawin ito para dun sa tips. Make sure na hawak ninyo yung ayan. Hanggat maaari, sabay nyo iniikot, pantay, katulad nyan. So, yan po yung ating pinaka-basic na rat tail splice. Kapag manipis yung wire, may tendency to na mahugot. Kung mapapansin nyo yan, very solid, very sturdy naman. Kung manipis yung wire natin, or gusto natin siyang secure, pwede naman din tong i-bend ng kaunti yung dulo. Iwasan natin itong maging super haba para rin hindi siya dumikit sa iba nating connections. Ayan. So, kung permanent yung ating gagawin, pwede nyong i-bend ito, katulad nyan. Mukha siyang magulo, pero at least alam nating secure yung connection natin na nagawa. Pero again, ang iniiwasan nating isa ay yung mga gasgas sa ating mga wire. So, hanggat maaari, i-minimize natin yan. Huwag masyadong diinan kapag kayo ay nag-cut. Okay? So, meron na tayong rat tail splice. Pwede tayong tumuloy ngayon sa susunod natin na splice na very important. Ito yung tinatawag natin na fixture joint. So, sa isang fixture joint, kaya siya tinawag na fixture joint, kadalasan ginagamit siya sa mga fixtures natin sa bahay. Ano ba yung fixture sa bahay? Yung connection ng ating ilaw sa mga bahay, yung connection ng ceiling fan, for example, or meron tayong nakakabit na, ano pa ba, appliance. So, madalas kasi ang ginagamit sa loob ng bahay, ideally, ay solid wires, katulad nito. Or minsan naman, ginagamit yung stranded, pero mas makapal, katulad nito. Pero, yung ating mga fixture sa bahay, kunyari yung electric fan, ang nakakabit dyan na wire ay parang ganito, stranded naman na.
Okay? So, ito yung stranded natin. Tapos, ito yung solid, for example. So, yan. So, kapag ginawa natin yung rat tail splice, madali siyang matatanggal. So, gagamitan natin to ng fixture joint kung saan para nating binubuhol yung dalawa. Okay? Sige, so ito na. Puputol na lang ako dito. Ito yung gamitin natin. Putulin ko na siya banda dito. So, ito habaan ko ng konti. 7 cm. Tulin natin. Ayan. So, pwede nyo nga gamitin yung cutter ng iba nyong pliers. Tapos, yung ating stranded wire, yun na lang yung gamitin natin. Parang ganito naman usually yan. So, habaan ko lang ng kaunti. Yung naka-expose. So, gawin na rin nating 7 cm. So, yan. So, meron akong isang solid at isang stranded. So, kapag mga fixture sa bahay, usually pares yan. So, may isa ka nito, tapos may isa ka pang wire. Dahil nga, kailangan, diba, nag-loop yung connection. So, babalatan natin. Yung babalatan natin, siguro mga 3 cm para may... Kasi nga, para tayo magbubuhol nito. Ito yung isang problema. Hugutin lang natin kasi naka-twist na yung wire natin doon. Ito rin, gawin natin 3 cm. Ang naka-expose. So again, ganun. Iikutin nyo lang and then huhugutin. Medyo mahirap lang minsan kapag maliit. Wala na kayong mahawakan. Pero kaya naman yan, I think. Tsaka pag naka-bend, medyo mas mahirap. Yan. Okay, so medyo mahaba yung kailanganin natin dito para mas sure. Pwede namang slightly smaller. Pero ang ginagawa naman dito ay, so, meron tayong main wire. Ito yung ating connection natin sa bahay, di ba? Yung mas makapal na wire. And meron tayo nitong yung nasa fixture natin, yung stranded natin. So, ang madalas na ginagawa dito ay titwist natin. Pwedeng silang dalawa kung kakayanin, or si stranded ang mag-twist. Kahit kaunti lang yan. Isa, dalawa. Actually, pwede pala siyang mas maikli. Sige, babawasan ko yung naka-expose ngayon. Bawasan natin ng konti para hindi masyado mahaba. Oops. So, ayan. So, tinwist ko over yung stranded wire kasi siya yung mas madaling i-twist. Pagkatapos ay i-bend natin, tutupiin natin, ayan, yung ating makapal na wire, yung solid wire natin, over yung pinag-twista natin. Ayan. Iipitin natin to ng mabuti. At pagkatapos ay itutuloy natin yung twist over doon sa ginawa natin. Ayan. So, para natin siyang binuhol. Okay? Try natin ng isa pa para lang mas malinaw yung ating ginawa. This time, hahabaan ko yung stranded. Yung ito naman gamitin natin para mas makita ninyo yung difference. So, ganoon ulit. Mga 7. Yung solid natin ay 7 din. Balatan natin yung solid na hindi masyado mahaba. Mga, ano ba ito kahaba? 2 cm lang. Okay? Si stranded, gawin nating 4 para hindi tayo bitin. Pero para mas madali siyang balatan, konti-konti. Mag-iingat kayo kapag stranded yung binabalatan ninyo kasi may tendency na maputol ninyo. Lalo na yung ganito na maninipis na yung wires. Ayan, mas maninipis, madaling mabawasan, maputulan. Okay. So, yan. So, meron akong relatively mahaba na naka-expose. So, again, titwist ako ng kaunti nitong aking stranded. Ayan, mga dalawang twist, palapad.
Pagkatapos ay bibend natin yung ating solid wire over. So ayan. Hopefully nakikita ninyo. May naka-twist, may naka-bend over. Tapos tutuloy natin yung pag-wrap para magkaroon tayo ng magandang connection. So, yan na yung tinatawag nating fixture joint. Okay? So, again, mas ginagamit siya sa katulad nito na stranded and solid. Pwede rin naman siyang gawin doon sa solid. So, yung isa yung wire, siya yung magra-wrap, bend niya yung isa, tapos ituloy niyo yung wrap gamit yung naka-usli, yung naka-extend pa na wire. So, yan yung ating fixture joint. Yung susunod natin ay mga tap kung tawagin, kasi ito na yung sinasabi ko na kokonekta tayo sa isang main wire. So, putol tayo ng medyo mahaba na wire sa 7 cm. Ayan. So, ito, 7 cm na wire. Kailangan nating bawasan yung gitna. So, tinatawag din ito na T-joint. Ito yung pinaka-basic natin na connection. Usually, ginagamit ito sa tawag dito, parehong solid wire. Okay. So, babalatan natin siya para ma-expose yung gitna. So, ito, naiikot ko. Siyempre, kung nakabitin na yung kable sa, yun yung kailangan yung ikutan at gawa ng paraan. Pero, basically, kailangan nyo ng portion na naka-expose. Yan. Kapag meron na kayong portion na naka-expose, katulad nyan, gandahan natin yung cut. Yun. Pati yung kabila. Para mas malinis. Yan. Okay. Medyo maganda naman na. Okay? So, ito yung magsisilbi nating main wire. May cut sa gitna. And yung isa nating wire ay papatong dito at siya yung iikot. So, yung plain tap, basically, kailangan nyo ng isa pang wire. Pwedeng solid. Usually, solid ang ginagamit. So, tinansya ko na lang. Kailangan natin to ngayon ng mga 3 cm. Medyo mas mahaba kasi iikot tayo. Okay? And then, ito ay i-wrap nyo lang dito sa ating main wire. Okay? So, paano ba gawin yun? Pwede namang papunta dito, pwedeng papunta doon. Dahil right-handed ako at ginagamit ko pang grip ay yung right hand. Ayan, ganito yung gagawin ko. Tapos, i-loop ko lang ito. Ayan. So, papansin nyo, ilang ikot lang yung magagawa ko dahil doon sa kapal ng wire. So, ideally, ito ay medyo mahigpit at hindi dapat gumagalaw yung connection. So, ayan. Tapos, tuloy natin yung ikot. Kapag maliit ng ganito, mahirap na siyang kamayin, gagamitin nyo yung pliers, katulad nito. Ayan. Tapos, siya yung gagamitin nyo pang tulak, paikot. So, iniikot ko sila dahan-dahan. Tinutulak yung taas, yung tip, pababa. Pabalik dun sa wire. So, yan po ang ating tinatawag na plain tap. Nakaikot lang, basically, yung ating wire na isa.
So, madalas kapag ginamit ito ng ganyan, tayo nag-tap, pinabalutan naman niya ng insulation, electrical tape, or kung ano man. Okay? Lipat tayo sa susunod. Susunod natin ay knotted tap, kung tawagin. Sa knotted tap, similar lang din naman doon, pero imbis na isang direction lang ang gagawin natin, tayo ay magra-wrap ng isa or dalawa, tas babalik tayo sa then papunta naman dun sa kabilang direksyon. So, try natin. Ito na lang gamitin natin na main wire, yung kakabitan natin. Nahanda ko lang. Natin. Hirap yung walang mahawakan dun sa wire. Ayan. So, normally hindi ganito ang magagawa ninyo, pero dahil samples lang to at maliit. Ayan. Okay? So, meron na tayo naka-expose. Kailangan natin nung babalot na wire. Hahabaan ko to ng kaunti. Siguro mga 9 or gawin na nating 10 cm. Kasi mas maraming ikot yung kailangan natin. Kung papansin nyo yung nagawa natin kanina dun sa 4 cm ay 3 lang na ikot. So, kailangan natin ng mas mahaba ngayon. So, pag nagbabalat kayo ng mahaba, unti-untiin ninyo. Huwag masyadong. Pwede rin kalahati lang nung ginawa ko. So, pwedeng ganito lang muna. Tapos ulit-ulitin. Kasi baka hindi nyo mahugot. Depende dun sa wire. Ito medyo madaling balatan. Yan. Okay? So, yan. Papansin nyo, super haba. Kasi nga, marami-raming ikot yung gagawin natin. So, ang gagawin ko ngayon dito ay ako po ay magra-wrap muna ng papunta dito sa kaliwa, dito sa left, papunta dito ng isang beses. Kailangan ko lang mag-grip yung parehong wire. Ikot tayo once. Ayan. So, sa ngayon, ganyan ang itsura niya. Paglalapitin ko lang yung two ends para maging maayos na loop. Okay? Pagkatapos, so umikot ako, isang ikot pakaliwa. Nung pabalik na ako, papunta na sa second loop, crossover ako, pakanan naman yung gagawin ko. So ito, yan, hawakan natin. Sa pakabila naman yung hawak ko ngayon. Ganito. Itatawid natin yan, pakanan. Tapos, yung ikot natin ay itutuloy natin. Pero higpitan ko muna para hindi siya maluwag. So, kaya siya knotted tap. Kung papansin nyo, para tayong gumawa ng buhol. Ayan, sana nagfo-focus. Ayun. So, yan yung parang buhol natin na ginawa. Tapos, itutuloy ko na ngayon yung ikot pa kanan. Pero, di ba kanyang ikot natin galing sa taas? Galing sa taas, pa kaliwa. Ngayon galing sa taas, pa kanan naman. So, itutuloy natin. Ikutin ko lang. Mas madali kasing hawakan. Dahil nga maliit. Ayan. So, again, parang kanina, gusto natin na medyo mahigpit yung pag-ikot natin, yung pag-wrap. So, yan. So, kinakamay ko lang kasi mahaba pa naman yung wire. Kapag paikli na siya ng paikli, katulad nito, maganda nang gamitan na ng pliers. Naayos ko lang yung ikot para mas maganda. Okay. So, ngayon,
Wrap tayo pa taas. Yan. Okay. So, meron na tayo ngayon nung ating knotted top. So, ito yung knotted na portion. Pag titingnan niyo yung ating plain top, ayan yung difference nila. So, ito may isang ikot tayo sa kabilang side. Pwedeng doblehin naman din. Pwedeng hindi. Tingnan natin yung kabilang side. Yan. Okay. Ang susunod naman natin ngayon na joint ay yung tinatawag nating split top joint. So, kaya siya split top kasi ginagamit ito for stranded wires. So, putol muna ako ng stranded wire. So, ito stranded wires pareho. Hindi nyo ito magagawa kapag may solid wire dun sa i-connect ninyo. So, meron tayong isang stranded wire. Ito. Ito na lang gamitin natin na pero mas maganda to. Sige, ito yung main. Ito yung gamitin natin na mag-wrap. Pasensya nyo na yung mga kalat natin dito. Tabi muna natin sila. Okay, so ito yung ating main wire, yung puti. So, balatan natin yung gitna. Hindi na ganun katalas yung cutter. So, itong split top joint, medyo special siya, kakaiba siya. Kasi nga ginagamit siya for stranded wires. Ang problem kasi ng stranded wires madalas, dahil nga very flexible, malaki chance na matawag dito pag nahugot natin. So kanina pala yung ating plain top. So plain top, madali siyang gawin pero hindi siya ideal kapag may tension. Kapag nahatak, pwedeng mag-unravel yung ating ginawang connection, tapos madi-disconnect na yung ating wire. Yan. So stranded yung ating main wire. And yung ating wire na kukonect ay stranded din, katulad nito. So, balatan lang natin. Medyo mapurol na pala tong yan. So, ito yung kukonect, yung ating stranded wire. Ito yung main wire natin, yung puti. Diyan natin ikakabit. So, ito, hindi siya okay kapag may tension. Ito yung ating plain top. Kapag may tension, magandang gamitin ay yung knotted top. Para kahit mahatak siya, may tension, hindi kakalas yung connection natin. Ngayon, kung stranded, kahit na in-knot natin siya, may tendency pa rin na matanggal. So, ang ginagawa, yung ating main wire, yan, yung strands niya, is split natin, hatiin natin sa dalawa. Yan. Ganun din yung gagawin natin dito sa ating third wire, yung stranded na kakabit. Okay. Yan. Pagkatapos, so merong ilang ways to na pwedeng gawin. Pero basically, ang gagawin natin ay wrap tayo dun sa magkabilang end. So yan, baliktarin ko na lang yan. Pag ganyan. So, unahin natin mag-wrap itong isang side. So, dahil stranded siya, kahit na paloob na ganyan, kaya naman siyang gawin. So, yan. Gawin din natin dito sa kabila. Same direction na rin ang gawin natin. Para rin kapag tinakpan natin, mas madali. So, yan. So, dahil dalawang points yung connection natin, mas
matibay ito, mas less yung chance na mag-unravel kasi lalo na to magkabilang direction yung pinag-ikutan natin. Diba? Palabas silang dalawa. Ayan. So, yung ginawa ko ngayon, nag-iwan ako ng space. So, ngayon pa lang, pag tinignan nyo, matibay na kaagad siya. Kasi nga magkaiba yung direction. And pwede natin ngayong i-wrap na silang dalawa ng sabay. So, ayan. So, basically, hinati lang natin yung connection. So, ayan. Mas matibay yung ganito. Para siyang naka-braid ngayon. Nakikita ninyo. Ayan. Hinahatak ko. Very secure. So, pwede itong gawing mas secure pa. Pwede siyang lagyan ng solder doon para ma-lock talaga yung connection. So, ginagamit to kapag merong stress or tension na mangyayari. So, alam nyo mahuhugot or mahihila yung wire. Ayan. Ito yung ginagamit. So, split top joint. Susunod naman natin ay cross joint. So, si cross joint ay para lang tong plain top na ganito, pero may isa ka pa na kabilang direction and nakaikot lang din siya, nakarap lang siyang ganyan. Sige, so gawin na rin natin. So again, meron tayong gitna nating wire. So, sa mga ginagawa natin, katulad nitong, especially dito sa mga tops, ginagawa natin ng maikli lang, pero normally, hahaba. Ito, okay na to, dahil knotted naman siya. Pero pag yung plain top, siguro mga 5 dapat na ikot yan para mas secure. So, ito yung ating isa. Ang gagawin. One more. Dahil cross joint yung ating gagawin. So, sa cross joint, usually siya sa gitna sila palabas. So, kunyari ito, papunta doon yung gagawin ko. Yung kabilang side, dito naman. So, again, hawakan natin. Kabila palang direction yung kailangan kong gawin na paghawak. Okay. Gigitna ko lang. And then, ayan, twist na tayo. Tapos, para mas mahigpit, niipit ko talaga ng pliers paikot. Okay. Ayan. Problema lang dito, yan, nasusugatan yung wires. So, meron din pliers na walang ngipin, flat yung ano nila. So, pwedeng yon kung gusto nyong super linis. Pero usually, yung ganyang maliliit na nicks, okay lang naman. Lalo na kung makapal naman yung wire. Okay. So, yan. So, ginagamit ko again yung tip ng pliers pang push in habang, yan, paikot. Iniikot ko siyang ganon. Okay. So, yan. So, meron ako nung isang top. And then, itong kabila, opposite direction naman, yung ikot. Tatry ko siyang kamayin simula. Yan. So, sa cross joint, pati talaga siya yan. Pa-cross siyang ganyan. Hindi siya same side. So, parang intersection ang ginagawa natin. So, iniipit ko lang, sinesecure ko lang yung pag-ikot ko. Okay. And tuloy natin yung pag-wrap.
Okay. So, meron na tayo ng ating cross joint. So, nakaikot lang siya ng magkabilang direksyon. Tapos, magkatabi. So, main wire natin itong nasa gitna. Ito. Tapos, meron tayong, wala yung focus yan. Meron tayong main wire na nasa gitna. Ito. Meron kong connection na pag ganon. Tsaka itong kabila. So, yan yung ating cross joint. Punta naman tayo sa duplex cross joint or tinatawag din na double wrap cross joint. So, ito ay ginagamit kapag heavy yung stress. So, kanina ito para lang siyang two plane top. So, ideally, wala masyadong katakan dito. Hindi siya, walang stress masyado. Sa duplex cross joint naman, kung merong heavy na stress, yan, ito yung ginagamit. So, balatan lang natin. Ito na lang yung main wire natin. Kailangan natin ng dalawang wire ulit na magra-wrap sa kanya. Okay, so may dalawa ako. Babalatan ko lang ng mga 2 cm. So, medyo simple naman ito. Kailangan nyo lang gawin itong dalawa na magra-wrap, sabay nyo silang ipabalot. So, katulad nyan. I-wrap nyo silang dalawa ng sabay. Tapos, pag meron na kayong isang ikot, gawin ko muna yung isang ikot na maayos. Yan. Pag nakaikot na kayo ng mga isa, yung isang wire, pupunta lang doon sa, baka hindi, ito na lang ang ilalagay ko sa kabila. Yan. So, magiging siyang pa T, parang pa-cross. Ayusin natin ng konti. So, challenge din talaga kapag solid yung wire pag gusto nyong gawing maganda yung connection. Pero very important sa mga ganito ay hindi dapat loose yung magagawa ninyong splice. So, ayan. Yung simula. Diba? Kanina sabay silang dalawa. Hiniwalay ko na yung isa. Tapos ngayon itutuloy ko na yung pag-wrap nilang dalawa. So, medyo mas mahirap kasi dalawa na yung wires na binabantayan natin at iniikot. So, yan. So, dahil medyo makapal, medyo mahirap silang pagtabi-tabihin. Pero, susubukan natin. Yan. Okay. Atras ko lang para may iikutan pa yung ating wires. And yan. So, hindi rin naman okay na masyadong mahaba. Sayang din kasi yung wire kapag masyadong mahaba yung iniikot natin, yung tinitwist. So, yan. So, ito yung medyo simple na way. So, duplex cross joint. Yan, sabay silang nagra-wrap dun sa, ito yung main wire natin. So, kanina silang dalawa ay nandito, ni-wrap, tapos tsaka nilipat dun sa taas yung other end. So, yung susunod natin ay yung Britannia joint. Sa Britannia joint, ito ay ginagamit usually sa mga overhead wires. Super kapal to ng mga wire. So, meron ako ditong makapal na wire. Well, ito na yung makapal na madaling bilhin, hindi masyadong mahal. So, ito ay gauge 10 na solid wire and mahirap na tong i-bend.
Kahit ngayon na may balot siya. So, puputol ako dito ng itong Britannia joint, ginagamit siya pag-connect ng dalawang makapal na wire. Pero kailangan natin ng third wire na manipis. Yun yung gagamitin natin pang balot. Okay? So, puputol ako dito ng pwede na siguro ang 6. Gawin na nating 7. Sige. Tigas. Kasi nga ang kapal nito. So, sa Britannia joint, ginagamit ito madalas para sa makakapal na wires para sila pagdugtungin. So, minsan naman meron na tayong mga clamp na ginagamit. Pero merong times na wala tayo nun. So, babalatan natin ito. So, itong wire na to ay medyo iba dun sa ginagamit natin kanina na wire. Ito ay yung, ano nga ba to? THHN. So, thermal, highly heat resistant na wire. So, ganito yung mas nakikita sa loob ng mga bahay or yung mga nilulubog sa lupa. Ayan. Medyo nakakapit yung balat nito. Ayan. Papansin nyo may plastic coating bago yung rubber. Kaya siya mas water resistant. Hindi siya waterproof. Pero very water resistant. May THHWN. Ito pa. Ayan, WN pala to. THWN. So, resistant siya sa pag-init. Kaya nung insulation niya yung compared sa iba. So, yan. Okay? So, super kapal nitong wire na to. Ayan, focus yan. So, medyo mahirap na siyang i-bend. So, balatan ko lang din itong isa. Oops, sorry. Matigas at makapal. So, i-straighten ko lang. So, para sa Britannia joint, pagdidikitin natin silang dalawa, parang ganyan. Pero meron tayong third wire na mag-wrap sa kanila. So, para rin hindi siya mag-slip, usually ito ay binibend ng kung kaya. Ayan, kahit na ganyan lang. Kaunti lang or 90 degrees. Pero pwede naman na yung ganyan. So, silang dalawa. Lagyan natin ang ganong bend. So, yan. So, ganyan natin sila. And then, meron tayong third wire na magra-wrap sa kanilang dalawa. So, lapit natin. Ganyan. So, meron tayong third wire na pagdidikitin sila. So, hanap ako ng wire dito sa mga meron ako. Anong gagamitin nating third wire? Ideally, yung medyo mas madaling ipang wrap. Nauubos na kasi itong isa kong wire. Ito naman ay masyado manipis. Pero, sige. Although hindi siya wire, para lang dito sa example natin na demo, hindi ko na siya babalatan. Para lang din mas makita ninyo ng mas maayos. So yan, itong green na to, wire din naman to. Telephone wire ito na luma, analog telephone wire. Yan, 4 na kulay. Pero at least makikita ninyo kung paano yung itsura kapag nag-wrap ng ganito. So para siya simulan natin dito sa isang side. Usually, magra-wrap ka ng ilang ikot muna. So, 1, 2, gawin na nating 3 para mas secure yan. Tapos, ipapatong ninyo yung isa pang wire na makapal, katulad nyan. Tapos, i-wrap nyo na ngayon
ng silang dalawa magkasama. Okay? So, kaya ideally, hindi ganun kakapal yung third wire ninyo. Dapat lang matibay siya or secure enough siya. So, dapat itong wire na to ay hindi katulad nito. Pang example lang natin to. Dapat bare wire din siya para maging connection, maging secure yung connection nila. Okay? So, ideally, itong ikot nito mga 20 times. So, medyo mas manipis kasi naman yung ginagamit. So, kung wala tong insulation, aabot tayo ng ganong karaming ikot. Lalo na kung manipis yung wire mo. Okay. So, yan. So, ito itutuloy ko pa yung wrap nito para maging malinis. Yan. Tapos, pagdating dito sa dulo, kapag secure na siya, tulad nyan, ra-wrap mo rin siya doon ng a few times. So, yan. And then, pwede na natin siyang putulin gamit yung diagonal pliers natin. So, yan. So, ganyan ang Britannia joint. Pero again, dapat itong green na to ay bare wire. So, kung meron kayong mas manipis na wire, kunyari ito, babalatan nyo yung mahaba, yun yung papang balot ninyo. Pero for this example, para lang din mas kita ninyo sa camera, yan. Ganyan basically ang Britannia joint. So, yan. Kita nyo, secure yung connection na yon. Ito na yung parang lock niya sa magkabilang dulo. Ngayon, minsan ito, itong nakausli na to, kung kakayanin ay binibend over. Pero katulad nga nito, mahirap, matigas na siya. So, iwanan muna natin siyang ganyan. So, yan yung ating Britannia joint. Punta tayo dun sa susunod na splice. Ito yung tinatawag nating Western Union splice. May dalawang klase nito. May short tie at may long tie. So, Western Union na joint, ito ay usually ginagamit. Tinatawag din siyang lineman splice kasi ito yung madalas na ginagamit pangdugtong ng mga mahahabang kable. So, puputol na ako ng medyo mahaba kasi hatiin ko siya sa dalawa. So, yung short tie and long tie, nagbabago lang naman siya. Nagbabago lang naman dun sa dugtong niya sa gitna. So, kapag short tie, pwede na to for interior wiring kapag nasa loob lang ng bahay, nasa pader, ganyan. Pero kapag outdoors, yung long tie na yung ginagamit. Nag-a-add ka lang ng extra na twists para lang mas secure yung inyong connection. So, yan. Meron akong 2 wires. Putol tayo ng mga short tie muna yung gawin natin, or baka hindi ko na siguro i-demo yung long tie. Dadagdagan nyo lang naman yung twists nun. So, yan. So, medyo mahaba. Ma-expose natin. Mga 4 cm. So, katin na rin natin para pareho. Yan. So, para sa Western Union splice, magsisimula kayo ng may twist sa gitna. So, yan. So, kung kanina sa rat tail, di ba? Rat tail, dito tayo sa may insulation dahil iti-twist natin lahat pa ibabaw. Ito, bandang gitna tayo kasi ang mangyayari dito, after ng ilang twist, itong nasa kanan, magra-wrap siya dito. Ito naman, magra-wrap din doon. Meron ka lang kaunting twist sa gitna. Kaya dapat yan. Medyo nasa gitna ka magsa-start. Paglapitin natin ng konti. Kasi konti lang naman yung iikot natin. So, gawa tayo ng twist na isa. Yan, katulad nyan. So, meron tayong 1 twist. Mapansin nyo ito ngayon, pwede ko na siyang iikot doon. Tapos yung kabila, iikot doon sa other wire. So, nilipat ko lang yung hawak ko doon sa twist over ng twist. Tapos isimulan ko ng i-wrap tong isang end. Iikot na lang siya. Ayan. Ingat lang, katulad nito, matalas yung wire. So, kung kakamayin ninyo, gagawin ninyo, hindi kayo mahihiwa niyan. Okay? Or gagamit kayo ng isa pang pliers. Katulad nito.
yun yung hahawak at mag-twist ng wire. Yan, katulad yan. Okay? So, after nung sabay silang nag-twist, magra-wrap around yung isang wire. Inikot ko lang para ito na rin yung gagamitin ko pang finish nung tip. Yan. Tapos dito sa kabila, again, hindi sila magti-twist ng sabay. Diba? Rat tail, nagti-twist silang dalawa sa isa't isa. Ito, stationary lang itong nasa gitna. Yung isang wire, yung magra-wrap paikot doon sa isang wire. So, katulad nyan. Pitin lang natin para mas maganda. So, yan. So, itong Western Union Splice, ito ay very secure na paraan ng pag-splice. Especially for ganito na solid wires. Gagamit din naman yung tawag dito, yung makakapal na stranded wires, pwede rin naman. So, yan. So medyo mas mahaba yung isa kong wire, kaya mas marami siyang ikot. Pero basically, ganito ang itsura ng ating Western Union Splice. Pwede kasing mas madaming ikot pa kung mas inusog ko pa papalapit kung saan ako nag-twist. Ganun. So, try natin yung long tie na splice. Western Union long tie. Okay. So, sa long tie, mas marami lang yung twist ninyo sa gitna. So, mas mahaba yung naka-expose. So, yung twist, kung twist natin dito ay isa lang, ito gawin nating tatlo. So, 1, 2, tapos kabilang side naman yung magti-twist. Ikutin ko lang para hindi masugatan masyado. And 3. So, yan. So, medyo mas mahaba na yung twists nila. Taga natin siguro ng isa pa para medyo mas magpantay. Yan. So, yan. So, papansin nyo, meron akong mga twist sa gitna na sabay sila, nagte-twist sila sa isa't isa. And then, to natitirang mahaba, ilulup ko na lang to dun sa kabilang wire. So, ito, ikot lang natin, babalot hanggang maubos natin yung nakausli. So, ayan muna. Ito tayo sa kabila. Ikot. So, ituloy lang natin yung wrapping. Gagamitin ko yung pliers again para hindi ako masugatan. Tsaka mas secure yung ginagawa kong ikot. Yan. Kabila naman. So, yan. So, ito ngayon yung ating Western Union long tie. Yan. Medyo mas maganda yung pagkakagawa nito. Yan. Meron tayong ilang twist sa gitna bago sila nag-wrap. Yung short tie natin ay ito. Isang twist lang. Tapos, wrap na kaagad sila. So, ito, mas secure ito kaysa dito. Pero ito, enough na to for indoor wiring. So, pwede mo na siyang balutan ng insulation.
Okay, so yun na yung ating mga splices and joints. Sana ay meron kayong natutunan dito. Pwede nyong balik-balikan naman, pwede nyong i-rewind kung meron kayong kailangan gawin na splice, especially for school kunyari. So meron tayong Western Union long tie, Western Union short tie, yung ating duplex cross joint. Ito yung ating cross joint, ordinary cross joint. Meron tayong split tap para sa mga stranded wires. Meron tayong plain tap. Asan na yung plain tap natin? Ito, plain tap. Ay, wag nating kalimutan yung ating Britannia joint. Yung ating knotted tap. Ito. Yung ating fixture joints. Itong dalawa. So, inulit natin kanina. And, syempre, wag nating kalimutan yung ating rat tail or yung twist splice natin. Okay? So, maraming salamat. Panonood. Pa-like. Pwede nyo i-share. Subscribe kayo siguro. Gagawa pa ako ng ibang videos. Baka gumawa ako ng version 2. Baka makagawa akong mas maganda. And dito na muna. So, maraming salamat. Comment kayo, like, share, subscribe. Thank you.